Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Nako po, eto na, nagkainitan na. Maglalaban na si Yorme Isko versus Crocs ng Maynila. Oh, grabe naman yung Crocs ng Maynila. Representative Joel Chua. Kasalanan din ng mga taga Manila kung bakit binoto pa nila yung buwayang congressman nila na maging pahirap kay Isko Moreno. Manila, nagkaroon ng civil war. Tinutulan ni Manila 3rd District Representatives Joel Chua ang suhestyon ni Mayor Isko Moreno na ilipat sa lokal na pamahalaan ang maintenance at pagkontrol sa flood control projects. Ayaw ni Chua. Yun ang suhestyon ni Isko ba na ilipat na lang sa lokal na pamahalaan. Kasi sila naman talaga ang palaging tawag ito, na for example, uulan, babaha, sila naman palaging going around, checking the residences. Itong mga congressman, hindi lang, di ba? Giit ni Chua, ito na, sumang si Chua, interconnecting ang proyekto sa mga lungsod para maiwasan ang mga problema mag-uugat sa pagkanya-kanya ng mga local government unit or LGU. Sabi ni Isko, kapag kasi sa lokal, may pananagutan sa taong bayan. Kapag pumalpak ang alkalde, sigurado yun, sisipain ng taong bayan yun. Tama din naman si Isko, no? Kasi yung mga congressman, hindi naman nila ramdam ang taong bayan at mga residente eh. Mostly, ang mga tao, sinisisi ang mayor. Di ba mga kabibig? Ang congressman ba sinisisi? Hindi, para yatang hindi magpaparamdam ang mga congressman at gobernador. Ito pa. Sabi ni Chua, kapag hindi national government ang mag-i-implement niyan, magkakaroon din tayo ng problema. Uy, si Chua. Nasasaktan. Kaya nag-react. Kaya tinutulan talaga ni Chua ito, kabibig. Ito kasi ang gusto ni Mayor Isko Moreno para klarong-klaro ba na makita ang proyekto at sila ang mag-maintain. Diba? Every now and then makikita mo ba ang mga tao ng congressman na sila ang nag-maintain sa mga flood project. Sila ang susuong na maduduming mga kanal. Hindi naman na ang mayor, ang pinupuntahan ng tao, mayor, madumi na yung kanal namin, mayor, bumabaha na sa amin dito. Hindi naman sinabi, punta kayo kang congressman. Nagsabi ba ang mayor, hindi ko yung problema, proyekto niya ni congressman, punta kayo congressman. Hindi naman na, inaako lahat ng mayor, mga problema sa kanyang lungsod. So, eto kabibig, ang interview, hindi ito interview, kung saan, makinig tayo kay Isko Moreno ha, pangangasiwa sa flood control system gusto mapunta sa LGU ni Mayor Isko Moreno. So, pakinggan natin kabibig. Let's listen to this. Mayor Isko Moreno Dumagoso na ilipat sa mga lokal na pamahalaan ang pangangasiwa sa operasyon at maintenance ng flood control system. Ginawa niya ang pahayag sa gitna ng mga ulat ng patuloy na pagbaha sa lungsod sa kabila ng mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Tinukoy ng alkalde ang sunog Apo Pumping Station sa Tondo na anyay bago ngunit hindi nagagamit sa mga lugar na madalas bahain. Ayon pa kay Dumagoso, may ilang pumping station na hindi rin nagagamit dahil hindi pumasa sa quality checks o hindi pa kumpleto ang konstruksyon. Kabilang ang nasa Estero de Abad, Remedios at Padre Faura. Ito ay sa kabila na mayroon umanong 34 na bilyong pisong pondo ang hensya para sa flood control project sa National Capital Region. Dahil dito, mas maigi na mailipat sa mga alkalde ang pamamahala sa mga proyekto dahil makatitiyak niya na may aksyon at may accountability. If you let mayor run the flood control systems and it fails, there's direct responsibility. In 3 years, if we mess up, we're done. Tama. Tama ang punto ni Isko Moreno. Mas pabor iyon, mga kabibig. Sabi naman ng mga ilang netizens, tama po yan, Mayor Isko Moreno, para ma-actionan agad. Lugar po namin dito sa Riverside, ang binabaha, barangay 176 po kami near Sunog Apog. Wag na, baka makabili ng bagong tamaraw si Remulia. Sino ba si Remulia? Grabe naman kayo.
Di ba? Ito masabi, naniwala ako sa liderato ni Mayor Isko Moreno. Maayos na nga ang baha, ngunit ilipat lamang ang flood control project sa lokal, mas mabilis nang magagawa ang anti-flood control. O, di ba? Tama, LGU na lang ang humawak, mas maganda pa at mas mabilis ang action pag ang mga mayors ang humawak. I think transparency is the answer too, para alam kung saan papunta. Una punta ang flood control fund. It should be posted in public. Yan dapat trabahuin ng mga congressman. Make it a bill for that would they. Hindi yung sasabihan sa tao nagtatanong kung gusto mong malaman, punta ka doon sa opisina at magtanong. Walang dishonest na tao na gustong gawin transparent to public ang info na yan. Kung hindi magawa yan sa Congress, maybe gawing local ordinance na lang ang transparency of the flood control projects for the public to see. Di ba? Tama din naman kabibig ang pinopointerya ni Isko. Pero itong si Chua, parang ayaw niya. Sabi ni Chua, kapag hindi national government ang mag-i-implement niyan, magkaroon din tayo ng problema. Bakit? Anong problema dito, Chua? Chua talaga kung ano-ano mga iniisip niya. Baka si Chua ba takot? Ewan natin kabibig kung bakit tatakot si Mitch Chua. So ito nga kabibig, ito pala ang nakitang problema ni Isko. Kaya nag-suggest siya kung pwede, ano na lang sa LGU, ito na. Yung mga pumping station ng MMDA, tumatakbo naman, gumagana naman. But most of the newly built, newly rehabilitated pumping station na pinagawa ng mga kung sino-sino man, kung in brand new, but not operational. Brand new, but not usable. Oh. Brand new, but not functioning. Brand so yun new ang pala. walang power up. So yun ang, let's call a spade a spade. Hindi gumana ang pumping station na mga pinagawa. I think may mananagot kay Presidente. Hala. Dapat may managot kay Presidente. Whether congressman o sino man sila, dapat papanagot kay Presidente. Kasi nagsalita na yung Pangulo, di ba? Hindi pa nga ako mayor nun eh. Ang liwa-liwanag nung sinabi ng Pangulo ng bansa. Ang sabi, let's focus on our flood control. Okay. Nagpagawa ang Presidente, pero yung mga politiko na nagpagawa nito, mukhang, di ko alam, I don't want to be ahead of myself. But let's call a spade, as I have said, hindi gumagana. Hala. Ulitin ko rin, para clear tayo, no? Walang confusion. Yung sa MMDA na mga pumping station na tangan-tangan nila, most of them are running and delivering its purpose. So yan ang problema ng baha ng Maynila, at I think hindi lang Maynila. Yun kabibigan, nakita natin ang statement ni Isko Moreno. Bahala na lang yung mga kongresistang managot. Ako, sino ba itong mga kongresistang dapat managot? Isko. Ikaw talaga, Isko. Magpa-blind item ka pa. Huwag ka na magpa-blind item, Isko. Sabihin mo na, Isko, para malaman namin. Diba? Hirap naman kung hindi mo sabihin. Kaya kabibig, parang sabi ng ilang mga netizens, nako, delikado pag si Isko na ang magsasabi. Ito kabibig. Ito pala yung interview ni Isko Moreno. Ito kabibig ha. Ingat yung interview ni Isko Moreno. Ito pala yun. Okay. Inig tayo ha. Systems din po natin. Sinasabi niyo po kasi, palpak yung ilang national agency, sa limbawa na lang, yung DPWH, at madalas, naapektuhan ng political interference. Gusto po naming mas maintindihan, Mayor, bakit po sinasabi nyo na talagang mas magiging effective yung mga flood control projects natin kung hahawakan yan ng LGU? Mayor, naglabas po kayo recently ng pahayag, ang panawagan nyo po, ilipat na lang sa local government units ito pong operasyon, maging yung maintenance ng mga flood control systems din po natin. Sinasabi nyo po kasi, palpak yung ilang national agency, sa limbawa na lang, yung DPWH, at madalas, naapektuhan ng political interference. Gusto po naming mas maintindihan, Mayor, bakit po sinasabi nyo na talagang mas magiging effective yung mga flood control projects natin kung hahawakan yan ng LGU? Hindi naman guarantee na magiging effective. Maaring may papalpak din mga mayor o maaring merong magiging epektibong mayor. Pero ang katulad kasi kapag ka sa lokal, Manong Ted, DJ Chacha, may pananagutan sa taong bayan. Tama, kapag ka pumalpak ng alkalde,
sigurado yun. 3 years from now, sisipain ng taong bayan yun. Correct. Will be out of office. So yung accountability, hindi na magkakaroon ng turuan dahil kailangan maging mabisa yung local chief executive. Tama. In this case kasi sa atin ngayon, DJ Chacha at saka Manong Ted, mapapansin mo Manong Ted, maraming kang tinuturong ahensya, di ba? Bukod sa sarili mo, tinuturo mo yung ibang ahensya. Hindi ngayon malaman ng tao, saan ba, sino ba talaga kailangan naming mapapanagutin o sino ba talaga dapat na tumutugon. Kasi parang naging wardi-wardi yung hati-hati ng obligasyon sa taong bayan. Kaya sabi ko, bakit hindi once and for all yung magpapagawa ang national government ng mga pumping station, dahil sigurado naman tayo next week uulan, next month uulan, next year uulan, at may magbabaha at may babagyo, o mano ba naman na halimbawa dinownload nila sa local government, at least isa lang ang mananagot, yung alkalde. Correct. Kapag ang pumping station na pinagawa under his watch, under his leadership, ay hindi gumagana, hindi tumatakbo. Let's just say, for example, Manong Ted, no? DJ Chacha. Yung Sunog Apog, 7 taon na na ginagawa. Hindi ngayon malaman. Sino ba talaga ang dapat na papanagutin sa taong bayan? Kasi nangyayari, maituturo dyan, maring ahensya ng gobyerno. O baka naman Manong Ted, DJ Chacha, may mga politikong nakikialam sa proyekto ng mga ganito na wala naman direct or executive power. Correct. Like for example, maintenance, regular na pagkukumpuni. Those are the things. Kaya sinasuggest ko lang naman. Hindi na ibig sabihin na susundin nila. Pero ako, at least yung taong bayan, may singilin. Kumbaga isang... Pag mo ngayon, ikaw DJ Chacha, taga-Tondo ka. Opo. Halimbawa, bumahado sa Yangko, sa Moriones. Pwede mo ba sabi, oy chairman, napakawalang yan mo naman. Bakit nagkaganito tong ating barangay? Hindi. Bakit? Hindi ka rin sigurado eh. Si chairman ba talaga may kasalanan? Tama. O si konsehal, o si mayor. Nalilito tuloy ang tao. So yun kabibig. So yun ang explanation ni Isko Moreno, at sana maintindihan niyo ang point ni Isko Moreno. Kasi kung may baha, sino bang hinahanap? Hindi naman ang congressman, kundi ang mayor. Kung may nasunugan, sino bang hinahanap? Hindi naman ang congressman, kundi mayor. So lahat ng problema sa syudad, sa lahat ng bilang ng isang lugar, ang mayor ang hinahanapan. So mas mabuti nga, tama nga, doon na lang sa LGU, lahat ng mga budget o mga pondo, mga kabibig. Pero si Chua ayaw niya kasi mga kaproblema daw. Hindi ko alam kung ano ang pinopoint out ni Chua, kung bakit magka-problema. Pero parang mayroon karoon ng civil war. Nako, yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pausap-usapan. Payag ba kayo or okay ba sa inyo? Agree ba kayo sa mungkahi ni Isko Moreno na itong pera, like for example, the flood control projects, ay ibibigay na lang sa local unit? Comment down below. Bye everyone. See you next time.